ninyo ang mga patotoo na napakaganda na ginawa ng Diyos sa lugar na yan, ang Luzon. At kitang-kita natin na talagang naroon ang gabay ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa atin. At marami ang namanghang, marami ang talagang nagsalita ng mga patotoo sa lugar na yan. Maging ang mga kamag-anak ng ating Sister Lisa ay nakausap niya at nag-message nga si Ate Lisa sa akin kahapon habang ako ay gumagawa ng mensahe. Kaya nga, ang sabi niya, napaka-smooth, napakaganda, naroon ang bahay, naroon ang presensya ng Diyos sa lugar na yan kung saan pinagdaos ang ating krusada. At dito sa lahat ng ito, nais ko na inyong maunawaan. At dalangin ko na buksan ng Panginoon, buksan ng banal na Espiritu ang inyong mga spiritual na pakinig, ang inyong mga spiritual na mga mata, upang makita at maunawaan nyo ang ginawang ito ng Diyos. Ito, ginawang ito ng Diyos sa lugar ng Luzon, ito ay ang tipan. Alam niyo ba na ito ay ang tipan ng Diyos? Ang tawag dito ay unconditional. Hindi siya ganang atin. Hindi siya ganang ating sarili, hindi siya ganang kakayahan ng mga humayo, kundi ito ay gawa ng Diyos. Yung bahid, yung tipan na ibinigay niya sa kanyang lalaking lingkod ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Hindi sa ating sarili kung bakit marami ang umatin. Pero yun, 10 lamang ang humayo ng aking bilangin, 10 lang pala dahil ang iba ay naiwan habang nag-aayos ng mga instrumento. At ang aking inangkilang upuan ay 9. At ang lahat ng upuan ito na puno ng mga bata at ng matatanda. Nang may mga sakit, walang sakit. At dito, kitang-kita ko na ito ay gawa ng Diyos, hindi ito gawa ng bawat isa sa atin. Dahil ang tipan ng Diyos ay kasama natin. Ang kanyang pangako ay kasama natin mula sa kanyang lalaking lingkod na tinawag. Ito ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ito ay dahil sa covenant ng kanyang lalaking lingkod na sumunod at nagtapat sa Diyos na ito na tumawag sa kanya. Kaya nga, dito ko nakita na ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Ang tawag dito ay unconditional. Kaya Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. At bago ko ibigay ang mensahe, nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng tipan. Dahil marami ang naliligaw pagdating dito sa tipan na ito. Na kaya nga dito ko naunawa ang mabuti na hindi tumatawag ang Diyos ng mga taong matatalino. Mga tinapos ay matataas ang pagkatapos o matataas ang mga pinag-aralan. Bakit? Bakit hindi tumatawag ang Diyos? Bakit ang tinatawag ng Diyos ay mga walang alam? Bakit ang tinatawag niya ay mga makarpintero? Mga walang pinag-aralan? Bakit? At bakit niya hindi tinatawag yung matatalino? Dahil hindi pwedeng maghalo yung katalinuhan ng tao at yung karunungan ng Diyos. Mixture ang mangyayari. Kaya nga ang tinatawag ng Diyos ay yung mga walang alam. Upang ang salita ng Diyos ay magkasya sa kanyang isip at sa kanyang puso. Puro salita lamang ng Diyos ang papasok, hindi yung karunungan ng tao. Dahil pagka yung karunungan ng tao ay sumama sa karunungan ng Diyos, kamangmangan ang lalabas. Half-truth ang mangyayari. Dito, ito ay napakalinaw. Kaya nga, ipaliliwanag ko sa inyo bakit napakahalaga ng tipan ng Diyos. Kung inyong matatandaan ang ating Pastor Boy, pagka siya tumatayo, lagi niyang sinasabi, wala siyang tinapos, wala siyang napag-aralan, hindi siya ganun kagaling, hindi siya ganun katalino. Ito ang kanyang ipinangaral at ipinaliliwanag sa kanyang buhay. At bakit tumatawag ang Panginoon
ng mga hindi marunong upang makita natin at makita ng bawat isa na ang Diyos ang kumikilos, hindi yung karunungan ng kung sinong tao. Dahil walang mabuti sa tao. Kaya nga dito, ano yung kahalagahan ng tipan? Yung covenant. At ipaliliwanag ko sa inyo ang kahalagahan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Hindi maaari na ang isang nakabahagi ay pakipagtipanan ng Diyos. Hindi yan biblikal. Wala kang makikita sa banal na kasulatan na ang isang nakabahagi ay pinakipagtipanan. Wala. Ang Diyos ay pumipili. Many are called, but few are chosen. Yung mga chosen na yun ay mamamahala. Iyon ay hahawak ng mga bayan, mga bansa, upang pagkatiwalaan ng Diyos. Sila yun. Lahat tayo ay tinawag. Lahat tayo ay may pagkatawag. Subalit, iba yung tipan. Iba yung pinakipagtipanan. Iba yung pinili. Tulad ng lalaki, si Maurice Rulo. Pero unang-una, ang lalaki si Abraham. Dito makikita natin ang kaibahan ng covenant doon sa mga pinili. Ano yung covenant? Ano yung Abrahamic covenant? Hindi ito ang ating mensahe. Ito ay babanggitin ko lang upang maunawaan ng marami at ng mga nakikinig at hindi sila maging magmang pagdating sa salita ng Diyos. Sasabihin, napakayabang naman. Hindi. Ito ay kaunawaan na itinuturo ng banal na Espiritu sa bawat isa na nakikipag-ugnayan pagdating sa salita ng Diyos. Kaunawaan ito. Hindi ito kayabangan. Ito ay unawa. Kaya na hindi ubra ang talino ng isang tao pagdating sa salita ng Diyos. Ano yung Abrahamic covenant? Ano ang kaibahan ng covenant doon sa pangako or promises ng Diyos sa tao? Abrahamic covenant, ito ang ibig sabihin. God gave Abraham a binding legal contract. Binigyan siya ng sariling legal contract ng Diyos or fiscal seal. May tatak, may seal na ibinigay kay Abraham. Ano itong seal na to? To confirm the promise of God. This includes Abraham's name. Bago naging Abraham, si Abraham, ano ang kanyang pangalan? Abram. Abram. Abraham's name to Abraham. Meaning, father of many nations. Yun yung seal. Yun yung tatak na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kay Abram na ginawang Abraham. Hindi ito binibigay sa lahat. Ito ay ibinibigay lamang sa mga pinili. Kaya na hindi ubra yung talino ng tao sa karunungan ng Diyos. Ano ba? Father of many nations. That's God's covenant to Abraham. Ang tawag dito, unconditional. Kaya lahat ng nangyari sa buhay ni Abraham, ito ay hindi sa kakayanan ni Abraham. Ito ay pangako ng Diyos na ginawa ng Diyos para kay Abraham simula sa simula hanggang sa kanyang mga kaapo-apuhan. Ang Diyos ang gumagawa, hindi dahil matalino o hindi dahil may kakayanan yung sambahayan ni Abraham. Ang conditional, ibig sabihin, Diyos mismo ang gagawa. Ano lang ang gagawin mo? Susunod, obedience. Yun lang. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham, ng isilang, si Isaac, nang hingin ng Diyos ang batang si Isaac na ihandog sa kanya. Ano ang ginawa? Sumunod lang. Sumunod lang siya. Ano ang sabi ni Abraham? Panginoon, kanino ko ibibigay ang mga lahat ng aking ari-arian? Wala akong anak. Wala akong anumang kamag-anak o kung sino man. Kay Eliasar ba na aking tao? Ano ang sabi ng Diyos? Hindi. Mismo sa iyong binti lalabas ang tagapagmana mo. At doon
doon lumabas si Isaac. Kaya nga, nang sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos, ihandog mo ang iyong anak sa akin bilang isang haing buhay at katapatang pagsamba. Anong ginawa ni Abraham? Siya ay sumunod. Ginawa niya ang sinalita ng Diyos at nakita ng Diyos ang puso ni Abraham. At dito, ano ang kaibahan? Noong mga salita ng Diyos o mga pangako ng Diyos na sinasabing covenant din, marami sa banal na kasulatan, ito ay covenant, ito ay pangako ng Diyos, subalit conditional ang marami rito. Tulad ng salita ng Diyos sa lalaking si Moises sa lugar ng Mount Sinai. Ano ang sabi ng Diyos? If you obey my rules, kung susundin mo ang aking mga utos at ang aking mga batas, doon makakaranas ka ng pagpapala. Conditional. Yun yung mga covenant na naririto sa banal na kasulatan. Yun yung covenant na ibinigay sa bawat isa sa atin na nakabahagi. Kung tayo ay susunod, ikaw ay pagpapalain. Marami sa banal na kasulatan ay mga conditional, maraming mga verses sa scripture na ito ay conditional. Ang sabi, these promises can also called covenant but conditional. And there are many used verses in the scripture that every believer can call it covenant. Marami sa banal na kasulatan ang mga verses na masasabi natin covenant, but this is all conditional. Iba ang covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham at iba rin ang covenant na ibinigay ng Diyos kay Maurice Rulo. Iba rin ang covenant na ibinigay ng Diyos kay Pastor Boy. Doon makikita natin ang kaibahan ng lahat ng ito. Ano yung mga covenant or promises na makikita natin sa banal na kasulatan? Tulad ng Philippians 4:19. God will supply all your needs according to His riches in glory to Christ Jesus. Ito ay conditional. Isaiah 41 verse 10. God strengthens and help you. Jeremiah 29 verse 11. God plans for you, for your hope and future. Ano ba? Proverbs 3 verse 5. God directs paths when you trust Him. Ibig sabihin, kung maniniwala ka sa Diyos, kung maniniwala ka, conditional. Napakaraming verse sa banal na kasulatan, ang covenant but conditional. Iyon ang hindi nauunawaan ng matatalino. At sila ay basta na lang naniniwala doon sa mga nakikita nila at naririnig. Malibang ikaw ay magpuno, malibang ikaw ay magsiyasat at magtanong sa banal na Espiritu, doon mo mauunawaan. Kaya nga ito ang kaibahan ng Abrahamic covenant sa mga promises ng Diyos. Kaya nga, walang iba na pinagpagtipanan ng Diyos sa banal na kasulatan kundi si Abraham. At iyon ang tipan na ibinigay ng Diyos kay Pastor Boy at kay Maurice Rulo at sa ibang mga lalaki ng Diyos na ginagamit niya na walang ginamit sa kanila. Tulad ng lalaki si Maurice Rulo. Maurice Rulo, 15 years of age, siya ay nasa ampunan. At habang si Maurice Rulo ay naglalaro, tatatakbo sa playground, siya ay nadapa. Alam niyo ba nung madapa si Maurice Rulo, ano nakita niya? Nakita niya ang isang paa na nagliliyab. At doon nakita niya kung ano ang ibig sabihin yun. Yung pala tinatawag siya ng Diyos. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Ibigay mo sa akin ang iyong buhay at sumunod ka. 15 years of age, napakabata ng lalaking si Maurice Rulo. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa Diyos at siya ay naglingkod. Iyon ang covenant. Iyon ang pinili. Iyon ang mga pinili ng Diyos. Kaya yun napakalinaw na walang ginamit sa kanila na kahit sino mismo ang Diyos
ang nagsalita sa kanila. Dahil si Pastor Boy, walang ginamit sa kanya. Nagsasalita ang Diyos sa kanya. Kaya nga ano sabi sa kanya sa bayan ng Mangulo, naloloko si Pastor Boy. Nasisira ang ulo ni Pastor Boy. Napakaganda ng trabaho. Nag-resign sa Reynolds Philippines Corporation. At iyon ang tipan na pinakipagtipan niya sa kanyang lalaking lingkod. Kay Abraham, kay Maurice Rulo, kay Pastor Boy, at marami pang iba. Kaya nga, malinaw ang salita ng Diyos, many are called, but few are chosen. At yung mga chosen na yon, sila ay hahawak ng mga bansa, hahawak ng mga bayan na ipagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dito ko naunawa na ang mga naiwan na mga misyonary dito sa Maranatha Peter Club ay sila ang nanatili. Nanatili silang tapat doon sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod. Iyon ang ikinatutuwa ko. Subalit lahat ng lumabas, lahat ng nagtakwil sa tipang ito, sila ay putol. Putol sila sa tipan at tawag ng Diyos. Kaya nga, ano ang mangyayari sa kanila? Conditional. Puro conditional para ang Diyos ay makipag-ugnayan sa kanila. Lahat ay gagawin nila. Sumunod sila na sumunod doon sa tama, sa truth, upang ang Diyos ay kumilos sa kanila. Hindi naman sinasabing hindi sila maniligtas. No. Susunod sila doon sa conditional na hinihingi ng Diyos upang makamit nila yung promises na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat sa Amen. Nakunawaan natin, malinaw, palakpakan natin ang Panginoon. Iyon ang kahalagahan ng covenant. Huwag tayong basta post ng post ang hindi natin nakunawaan at hukag na hukag naman ang inyong mga kaisipan. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi ito pagmamayabang, ito ay unawa na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung ikaw ay magpupuno, pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga. Dito kitang-kita ko sa krusadang naganap na ito ay tipan ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod na dumadaloy. Isang piraso, pumayo, napakalaki ng aginaldo, napakaraming bahay. Ilan ang residente, ilan ang constituent ng barangay ng P. Aguinaldo? Nasa 10,000 ang tao. Napakalaki, dikit-dikit ang bahay. 10,000 to 8,000, yun ang sabi. Pagkatapos, 10 piraso ang umayo. At doon kitang-kita ko na napakasipag ng mga nagsihayo. At doon kumilos ang Diyos, obedience. Kaya nga yung unconditional na tipan ng Diyos ay kanyang binigay. Napuno ang upuan. Maging yung mga nasa gilid na mayroong mahabang upuan, may mga nakaupo. Kaya nga tumawag pa ako ron ng mga lumalapit. At doon kita-kita ko na kasama-sama ng bawat isa sa atin ang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. At dito sa ating pagsasalu-saluhan, don't look on the clouds. Sabi, don't look on the clouds. Dito sa maiksing panahon na ito na ating pinaglingkod, almost 5 years or 5 years mahigit na tayo magkakasama. Sa maiksing panahon ito, tulad itong ating ginagawang ito na pagsunod sa Panginoon ay napakaraming kaparaanan na itinuturo ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming mga brilliant o napakatalinong kaalaman na buhat sa Panginoon. Lalong higit pagdating dito sa mga advanced technology. Advanced technology, tulad dito mga internet, mga social media, ito alam nyo ba, ito ay mahalaga. Ngayon ko na unawaan, mahalaga para tayo ay hindi tumitigil sa paglalay. Itong mga ito ay gagamitin tungo doon sa mga salita ng Diyos na nais niyang ipahayag. Kung hindi man tayo makarating sa ibang lugar, sa ibang bansa, narito ang social media.
Pagka ipinost mo ang salita ng Diyos, pagka ipinost mo ang mga gawain ng Timano, makakarating yan sa iba't ibang bansa. Makikita yan. Kaya nga, dito, yan ay gagamitin. Technology na ito ay gagamitin, maging ang social media, ay gagamitin pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng lalaki, si Benny. Ito ay nakita niya na gagamitin. Sabi niya, I believe God is giving mankind a brilliant, creative ideas for one reason, to fulfill Bible prophecy. Nakikita niya ito. To preach the gospel of the kingdom to the nation of the world. God has shown me, sabi ni Benny, that He is going to place in our hands a new technology which will enable us to bring the message of redemption to every home on this earth. I also believe He has placed you where you are at this moment, itong oras na ito, in church history for His agenda to be fulfilled. Gaya ng isinulat ng lalaki si Pablo. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Korinto. Unang Korinto 1, 27 hanggang 28. 1 Corinthians 1, 27 and 28. Ang sabi sa verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na mahalaga. Mahalaga. Lakas. Yung sa 27. Ang mga bagay na malalakas. Ang ibig sabihin nito ay hindi pinili ng Diyos ang matatalino. Ito, malinaw ito eh. Na kung paano ang pipiliin niya yung walang alam. Why? Upang mahayag yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga walang alam. At yung mga may alam ay ipahiya ng walang alam. Dahil ang mga matalino ay, dahil ang talino ng mahihina, ito ay galing mismo sa Diyos. Dahil siya ay naging masunurin. Kasi ang mga walang alam, walang gagawin niya kundi sumunod na sumunod. Susunod lang yan pagka nagutos ang Diyos. Yun ang kaibahan ng walang alam dun sa matatalino sa natural. Dahil pagka matalino ka sa natural, marami kang dahilan. Dahil alam ng Diyos ang puso ng isang susunod o sumusunod ka lang dahil sa posisyon na nakikita mo. Kaya ka sumusunod may posisyon kasi nga may talino ka. Susunod ako, makukuha ko yung posisyon dahil doon sa katalinuhan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ito sa dahil ikaw ay nagnanais na makasunod lamang sa Diyos. Kaya nga, maging itong mga social media, ito ay kamangmangan sa mata ng Diyos. Subalit, dahil nakikita niya na ito ay magagamit para sa mga propesiya, sa mga prophecy na sinalita ng Diyos sa banal na kasulatan, maging ito ay ginagamit upang hiyain si Satanas sa pagdating ng tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano yung sabi sa verse 28? At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Meaning, anong sinasabi dito? Anong kahulugan ng salitang ito? Sa verse 28, sino ang pinipili ng Diyos? Ang matatalino ba? Bakit hindi ang matatalino? Why?
ay sobrang talino. Pagka ang iyong tinapos ay natataas, naantas, naroon hindi naman kasya. Yung salita ng Diyos doon sa katalinuhan na meron ka. Kaya nga dito makikita natin sa buhay ng Tata Peles. Sa buhay ng Tata Peles, ang Tata Peles ay isang napakatalinong estudyante ng gobyerno. Ipinagdadala siya sa kung saan sa bansa, sa agriculture po kasi si Tata Peles. At dito natawagin ng Pastor Boy. Siya ay nasumunod, siya ay nandikod. At ang ating Tata Peles ay nagnanais na sumunod. Binigyan siya ng Bible ng ating Pastor Boy. At kanyang binasa. Hindi niya maunawaan ang banal na kasulatan. Ano ang ginawa ng Tata Peles? Kinuha lahat ng kanyang plake. Napakaraming plake. Patong-patong na plake. At ibinagsak. Panginoon, isinusuko sa iyo ang lahat ng ito. Ibinagsak ang lahat ng kanyang plake. Dati lahat ng plake yun nakapost pa doon sa likod ng church. Nakasabit lahat yun. At iyon ay tinatanggal niya lahat. At ibinagsak niya. Isinuko niya sa Diyos. At doon, umiyo sa Diyos sa kanya na unawaan niya ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi pwede. Pero hindi ko sinasabi na ang matatalino ay hindi tatawagin. Tatawagin. Subalit kailangan mong maunawaan kung paano mo isusuko ang iyong katalinuhan upang ang salita ng Diyos ay magkasya sa iyong puso at sa iyong kaisipan na walang halo or mixture at ikaw ay susunod ng buong puso mo sa Diyos. Kaya nga dito napakahalaga ng pagsunod at ng kaunawaan. Ang sabi, mixture. Ayaw ng Diyos na yung talino ng isang tao ay humalo sa talino na ibinibigay ng Diyos pagdating sa kanyang salita. Ang nais lang ng Diyos ay mula sa kanyang karunungan. Karunungan lamang ng Diyos ang gusto niya. Yung all truth is parallel, iba yun dito. Hindi yun complicated dito kasi hindi yung kasama dito. Yung natural and spiritual na karunungan ng tao, hindi yun. Pagamat yung karunungan ay ibinibigay ng Diyos sa tao upang matuto ka pagdating dun sa ICI. Iba yung karunungan mismo ng tao. Lahat ng karunungan ay ibinibigay sa iyo ng Diyos pagdating sa pagtatagumpay. Iyon ay karunungan ng Diyos. Lahat ng iyon, idea, concept, and insight, lahat yun buhat sa Diyos, hindi yung buhat sa tao. Dahil walang mabuti sa tao. Iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang nais lamang ng Diyos, ng Panginoon, na ating ipahayag, ang bawat isa sa atin, we are part of God's plan. Lahat ng bawat isa sa atin, ang nais iparating ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo, tayo ay bahagi ng plano ng Diyos ng kanyang ginagawa. Bahagi ang bawat isa sa atin. Lahat tayo, we are on the verge, o tayo ay nasa gilid ng mahalagang panahon ito. Bawat isa sa atin, tayo ay nasa panig na ito, ng kawalang hanggan. We are in the moment, this side of eternity. At ang panahon ito, tulad ito ng panahon na si Satanas o si Lucifer ng likhay ng Diyos na pinakamagandang anghel, puno ng talento, doon sa kalangitan. At ang mga lumaban sa Diyos na nilikha niya ay itinapon palabas ng kalangitan. Satan was rejected. Siya ay sinansala o siya ay nireject ng Diyos sa kanyang ginawang paglaban. Sa pagkakaroon niya ng pride, siya ay rejected sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos. At marami ang hindi nakakaunawa ng mga pangyayari ito na ginawa ng Diyos, na siya lang bilang Diyos ang nakakaunawa ng lahat ng ito. Because God is all-knowing God. Siya lang ang nakakaunawa kung bakit ang lahat ng ito ay
nangyari. At marami sa mga Kristiyano ang hindi naunawaan nito. Bakit? May mga tanong sila. Bakit kung siya ay Diyos? Bakit na ginawang ganito? Bakit nilikha pa niya si Satanas? Ito ang tanong ng mga tao, mangmang. Kung siya ay Diyos, bakit nilikha pa niya si Satanas? Para may kalaban. Hindi ba't magandang wala siyang kalaban? No. Lahat ng ito ay plano at layunin ng Diyos. Isang araw sa mga darating na ating mga makikita ng ating mga mata at ang ating mga mata ay mabubuksan at ating malalaman na hindi natin naiintindihan ngayon at ating pupurihin ng Diyos dahil sa unawa na mula sa Kanya na walang hanggan. Ang sabi, pupurihin daw natin ng Diyos dahil sa lahat ng mga ginawa niya at hindi gawa ng kung sino man. Dahil nga ang tao ay walang alam pagdating sa kaunawaan, pagdating sa salita ng Diyos. At malalaman mo na lang na dapat palang purihin ng Diyos sa Kanyang ginawang ito sa buong sanlibutan. At ang bawat isa sa atin ay magpupuri. Alam ng Diyos na ang ikatlong anghel na ito, alam ng Diyos na si Lucifer, na kanyang ginawa ay magiging kanyang kaaway. Dumating na ba sa inyong isipan ito na alam pala ng Diyos na si Lucifer, na kanyang nilikha ay magiging kanyang kaaway. Buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa Revelation or sa Apocalypse 12 verse 3 and 4. Dito maunawaan ang bawat sa atin ang sabi sa Revelation 12 verse 3 and 4. Ang sabi sa verse 3, at ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito isang malaking dragong papula na may 7 ulo at 10 sungay sa kaniyang mga ulo. Ulo'y may 7 diadema. Ano yung kahulugan ng salitang ito sa verse 3? Ito ay tumutukoy kay Satanas na isang dragon. Ang mapula na tinutukoy dito ay simbolo ng dugo, pagpatay at kapahamakan na siya'y kaaway ng Diyos ng Panginoong Jesucristo. Ano yung 7 ulo na sinasabi rito? It symbolizes knowledge. 7 ulo, ibig sabihin maraming utak, maraming kaisipan. 7 ulo, it symbolizes knowledge, lubos na karunungan mula sa kasamaan o sa kahinaan, kaharian na ginagamit ni Satanas para labanan ang mga bayang pinili ng Diyos, maging ang kaniyang mga tunay na anak. Ano yung mga bayang pinili? Ang Israel at ang Ehipto. Ito yung mga bayang pinili. Ano naman yung 10 sungay na sinasabi sa verse 3? Ito ay sumisimbolo sa authority. Authority or kapangyarihan. At ito ay tumutukoy sa mga hari o nasyon ng bansa na susunod sa mga hindi naniniwala sa Panginoon or yung mga Antichrist. Ito yung mga Antikristo. At ang mga ito ay nasa sanlibutan na. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila yung mga Antichrist. Sila yung mga lalaban dito sa mga ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos, at ito ay nangyayari na sa iba't ibang bansa. Sila ay hinuhuli. Ano naman yung 7 diadema or corona? 7 corona, diadema. Ito ay nais ni Satanas na maghari sa buong sanlibutan. Ito yung ibig sabihin ng 7 diadema. Ano sabi sa verse 4? At kinakalagkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at tumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Anong ibig sabihin nito? Anong kahulugan itong verse 4 na ito?
Sino nakakaalam? Sino yung babaeng nanganganak doon sa verse 4? Sino? Israel. Ang Israel, siya ay simbolo ng babae. Siya yung ipanganganak at ang ipanganganak niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Israel, hindi ito si Maria. We are talking here spiritually. At si Jesus ang isisilang ng babae, ito which is Israel. Kaya nga, ang Panginoong Sus ay mapako at mamatay. Ano ang nangyari? Nagbunyi ang mga demonyo sa impyerno nang ang ating Panginoong Sus ay mamatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Subalit, biglang bumaba ang ating Panginoong Sus. Bumaba siya sa kailalim-laliman at lahat ng demonyo ay lumuhod hanggang makuha ng ating Panginoong Sus ang susi ng kalangitan at isinama niya ang kanyang mga banal. Doon, nakita nila na ang Diyos ay buhay. Buhay ang ating Panginoong Sus. Kaya nga, dito, muling itinali ng ating Panginoong Sus ang kanyang kaaway. Doon, ano yung mga bituin? Isinama ng Panginoong Sus yung mga itinali ni Satanas ng mga lalaki ng Diyos at yun ay isinama niya. Hindi si Satanas ay kinalaga ng Panginoong Sus yung mga itinali ni Satanas. Ano naman yung mga bituin na kinakaladkad sa buntot ni Satanas? Ano yung mga yon? Ito yung mga anghel na isinama ng Diyos kasama ni Satanas. 1/3 of the angelic host na itinapon kasama ni Satanas na nasa kanyang likuran, kinakaladkad ng kanyang buntot. Sila yon. Yung sinasabi roon, 1/3 of the angelic host na itinapon mula sa langit tungo sa impyerno. Ganito ang kaalaman ng Diyos na kung paano niya nalaman ang mangyayari sa lahat ng kanyang nilikha. He is also had foreknown or knowledge. He has also had foreknowledge o paunang kaalaman na ang mundo ay mabubunaw sa pamamagitan ng baha. Kaya nga yung nangyari nito kay Noah, alam na rin ng Diyos na ito na mangyayari ang lahat ng iyan. Bago pa nangyari yan, simula sa simula, alam ng Diyos na mabubunaw ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha at alam din ng Diyos na ito ay ma-restore. Alam niya. Kaya nga, buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa Gawa 3:20 hanggang 21. Ano ang sabi sa verse 20 sa mga Gawa 3? Gawa 3 verse 20 hanggang 21. Ano sabi sa 20? At upang kaniyang subuhin si ang Kristo na italaga sa inyo na si Jesus na siyang kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta. Buhat parang muna. Kaya nga dito malinaw na ang Diyos ay nagplano, hindi pinaplano, kundi part of a plan. Ito ay plano na, hindi pinaplano. Plano na ng Diyos upang ang lahat ng nangyayari nito sa sanlibutan. Ang kanyang mga anak ay maging kasangkapan o tools upang gamitin niya dito sa huling panahon o sa mga huling araw na ating may balik sa kanyang paanan ang lahat ng nais na nakawin sa Satanas. Ang mga kalulong ito natin ginaani. Ito ay pinaplano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay magamit
ng Panginoon upang gamitin ng mga kaluluwang ito, ng mga naliligaw at nababalik doon sa gawain na sanlibutan ay muling maiharap natin sa paanan ng Diyos. Napakagandang isipin na we are all a part of God's end-time plan for this universe. Napakagandang isipin daw na ang bawat isa sa atin, tayo ay bahagi ng pag-aayos or ng pag-sasauli ng mga kaluluwang ito. Dahil ito ay samba-sambahayan. Maging sa panahon ng Diyos, samba-sambahayan. Sa panahon ng ating Panginoon, samba-sambahayan ang kanyang ginagamit. This is not a matter of good versus evil on earth. It is eternal. The Lord has ordained for us to be mightily used in this final act of restoration. Sabi ng Pastor Boy, now is the time. Now is the time, yun ang sabi ng Pastor Boy dito sa sinulat niya. Ang sinasabi ng lalaking si Maurice Rulo, the Lord has ordained for us to be mightily used. Tayo raw ay gagamitin ng malakas in this act of restoration. At ang sabi naman ng Pastor Boy, now is the time. Kaya na ginagawa natin ito eh. Tayo ay sumusunod at pinakikita ng Diyos ang kanyang tipan ay hindi nagbabago. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi nagbabago ang tipan ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod. Ito ay dadaloy sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, hanggang sa kanyang mga kaapu-apuan. At dadalo ito sa bawat isa sa atin na sumusunod. Ruling and reigning ng aking binabasa kagabi, Sabado. Ang mensahe nito, ruling and reigning. Ruling and reigning. Alam niyo ba, iyak ako ng iyak. Nag-iisa ako sa kwarto, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Panginoon, bakit ako iyak ng iyak? At sinare ko nga kay John B. kahapon, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Panginoon, bakit ako iyak ng iyak? Hindi mo ba nakikita? Noon, tandang-tanda mo, ibinangangalan niya ng iyong ama. Mamlaka, dominion, to reign, to rule and to reign. Ngayon, ibinangangalan mo. Iyak ko lang, iyak kagabi. Nung nakatang Sabado, sabi ko, Panginoon, totoo, ang iyong tipan ay dumadaloy sa iyong mga anak. Kaya palapakan muna natin ang Panginoon. Ang sabi, ruling and reigning, mamlaka, dominion, kingdom, to rule and to reign. Almighty God has a remnant. Ang kataas-taasan Diyos daw ay may mga remnant. Ano yung remnant? Ano raw yung remnant? May mga inisang toro, ibinukod. May mga ibinukod. Who will be trusted not only with the wealth of the nation, but with the authority God is about to give us eternally. This extends beyond transfer of wealth. Transfer of wealth. Kaya nga sabi, praise the Lord. Praise God dito sa lahat ng ito na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung transfer of wealth, we will rule and reign with Him forever. Palakpakan natin ang Panginoon. We will rule and reign. Tayo daw ay mamamahala sa buong sanlibutan kasama ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran, kasama ng ating Ama. Ruling with Him means that in heaven we shall judge an angel. We shall judge the angel. Buksan muna natin ang ating banal na kasulatan sa unang Korinto 6. Unang Korinto 6 verse 3.
magiging pataas. Na kung paano pagdating ng ating paghahari, kasama ng ating Ama, maging ang mga anghel ay hatulan natin. Bakit natin hahatulan? Hindi ba sila'y mataas ang katungkulan? No. Mas higit ang katungkulan ng bawat sa atin. Tayo ay nilikha ayon sa wamis at larawan ng Diyos. Ang mga anghel, hindi sila nilikha ayon sa wamis ng Diyos. Hindi sila nilikha ayon sa wamis ng Diyos. Kaya magiging higit ang katungkulan ng bawat isa sa atin kaysa sa mga anghel. Dito malinaw ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na kaniyang nilalagay. We cannot dominate our brothers and sisters. Hindi natin kailangan dominahan ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi natin sila kailangan ilaliman. Our brothers and sisters, because we are created in the image of God. Susunod lang tayo, pasasakop lang tayo doon sa inilalagay, pero hindi natin sila paiilaliman. Iba yung pinaiilaliman, iba yung sumusunod doon sa inauutos ng Diyos, doon sa inilalagay. Kaya nga, hindi tayo katulad ng mga anghel, but the angels were not created in the image and likeness of God as we are. Hindi nilikha ang mga anghel na wamis ng Diyos, at ang resulta nito, hindi nila alam ang puso ng Diyos. Hindi alam ng mga anghel ang puso ng Diyos. Subalit ang bawat isa sa atin, alam natin kung ano ang puso ng Diyos. Alam natin kung ano ang nilalaman, kung ano ang pinaplano ng Diyos para sa atin. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Ano? Mabuti, mataas. Ilagay tayo sa mataas. Maghari, to dominate, to make dominion. Not to dominate, dominion. Mamlaka, mamahala. Saan tayo mamamahala? Doon sa gawa ng sanlibutan tayo ay mamamahala. Hindi sa kapwa natin. Kundi pamamahalaan natin yung katungkulan na ibinibigay ng Diyos para sa atin upang ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng mangaral yung walang alam sa salita ng Diyos at hindi kinakasihan ng banal na Espiritu. Sino ang mamamahala? Ikaw. Ikaw at ako ang mamamahala upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga dito napakahalaga na ating maunawaan ang kahalagahan ng salitang mamlaka. Mamahala, to rule, to reign, at malinaw ang salita ng Panginoon sa Efeso 3. Gis, buksan ninyo yung banal na kasulatan sa Efeso 3, Gis. Ang sabi sa verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Sino yung iglesia? Sino yung iglesia? Tayo. Hindi yung iglesia ni Kristo, hindi yung simbahan. Tayo. Tayo yung iglesia na ay may pakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Anong kahulugan ng verse na ito? Sinasabi ito ng Panginoon sa kaniyang mga anak. Ang karunungan buhat sa Diyos. Ang sabi, manifold wisdom from God. Ibig sabihin, sari-saring karunungan. Iba't ibang karunungan. Manifold wisdom from God. Iba't ibang karunungan buhat sa Panginoon ay ating malalaman should be made known upang bawat kaniyang mga anak ay matutong mamahala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya dito, kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kalakip ang salita ng Diyos. The revelation of God comes
to us directly through Christ who explained. Kaya nga kung tayo ay lagi nagbabasa, lagi tayo nakikipag-ugnayan, lagi tayo nagpupuno ng salita ng Diyos, mismo ang Panginoong Sus ang magpapakahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ituturo sa inyo yung kapahayagan, hindi yung nakakita ka sa social media, bilang dito ay pupuso na. Mali, hindi mo na uunawaan. Hindi yun ang covenant. Promise yun ng Diyos, hindi yung covenant. But yun ay conditional. Yun ang kaibahan. Nung ikaw ay lagi nagpupuno, tuturo sa iyo ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasalita. Buksan naman ninyo yung banal na kasulatan sa Mateo 11, verse 27. At sabi sa verse 27, Mateo 11, verse 27, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino man hindi nakikilala sa anak, kundi ang Ama. At sino man hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibigin pagpahayagan ng anak. Kaya nga dito kanino na kanino ipahayag ng Panginoon? Sino daw ang pagpapahayagan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sabihin ng bawat isa sa atin, Ako, sa akin, ipahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, wala tayong gagawin kundi magpuno. Kaya nga sabi dito ni Pastor Boy, magpuno ka. Maging si Pastor Boy talagang lagi niyang ipinangangaral. Magpuno ka, magbasa ka. Kaya nga sabi ko, Brother Tino, bakit kaya hindi nila maipangaral yung magpuno ka? Basahin mo ng basahin ang Banal na Kasulatan. Bakit kaya hindi nila maipangaral ito? Doon sa mga dati natin kasama, bakit kaya hindi na may pangaral ito? Magpuno kayo ng magpuno, magbasa kayo ng basa ng salita ng Diyos at hingin ninyo sa Banal na Espiritu na kayo ay kasihan. Ang sabi ni Brother Tino. Ay pagka nagbasa, ay wala nang ituturo yung leader. At baka mamaya, ang ituro ng leader ay mali, ay salumatin ng mga natutong magbasa. Kaya nga, magbasa. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. At napakahalaga na kung inyong maririnig ang salita ng Diyos, wala kayong gagawin kundi tatango ka na lang dahil nauunawaan ng bawat isa sa atin. Nauunawaan ng bawat isa sa atin. Kauli-ulihan, kaya ang aking dalangin sa bawat isa, makikita ninyo ng higit pagdating sa spiritual realm. Higit na natural na pamamahala, higit sa natural na pamamahala na nais ng Diyos sa inyo ay inyong may pamuhay. Higit pa doon sa natural ang nais ng Diyos na inyong may pamuhay. Iyon ang aking dalangin. Kaya nga, pag ako'y nananalangin ng Panginoon, maranasan nawa ng aking mga kapatid itong nararanasan namin at ilan na ang nakita kong nakaranas na nagpapatotoo sa akin. Si Jan, ang sabi niya, nabayaran ko yung mga dapat kong bayaran. Umilo sa kanya, binibigay sa kanya yung mga karunungan, yung idea. Wala na tayong pakialam kung anong idea iyon na ituturo sa kanya mga halaga na bayaran niya. Yung utang na kanyang pinagkakautangan. Si Brother Tino, inahabol siya ng kanyang pagpapala. Dahil ito ang salita ng Diyos, hahabulin ka ng pagpapala. Hindi mo kailangang habulin ng pagpapala. Ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Amen? Maging sa pag-aani ng inyong mga binhi,
na inyasi ay umani ang bawat isa sa inyo ng higit at higit na pagpapala financially, spiritually, and physically. Ito ang aking dalangin sa bawat isa sa inyo. So abundantly, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, sana'y naunawaan ang bawat isa sa ating maging doon sa covenant. Napakahalaga ng covenant na ipinaunawa ng Diyos sa akin. Ang kanyang tipan sa kanyang lalaking si Abraham. Tulad ito sa tipan ng lalaking si Pastor Boy. Napakalino nito. Kaya nga doon kitang-kita ko, doon sa nangyaring krusada, ito ay unconditional na covenant na binibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito ay dumadaloy. Hindi sa dalang ating sarili. Sa 10 Mayo, ilan ang upuan? Siguro yung lahat ng dumating, hindi ka sarili sa ating church. Sa napakarami, ilan lang itong upuan natin? Parang 50 lang ito, wala pa. Doon, 90 ang upuan na puno ng mga bata at ng matatanda at ng mga kadalagahan. Kaya nga ako'y nagagalak. Napakaganda ng pabirthday ng Diyos sa akin at kay Brother Ovid. Bagamat hindi nakarating si Brother Ovid. Napakaganda ng pabirthday ng Diyos sa akin. At pagtatagumpay ang binigay. Kaya nga dito talagang magbubunyi ang iyong espiritu. Magagalak ang iyong espiritu. Sabi, napakayang, hindi. Totoo yun. Inilalagay ng Diyos sa puso mo yung pagbubunyi, yung kagalakan na makita mo yung gawa niya, hindi sa gawa natin. Dahil talagang wala tayong magagawa kung titignan ko lang ang ating bilang. Wala. Ilan lang ba tayo rito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tila tayo may 30 or wala pang 30 dito. Ilan lang ang humayo? 10. At ang 3 na iwan pa doon sa paggawa, pagtatayo, pag-aayos ng mga instrumento. Subalit dito, kitang-kita ko, kasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa natin. Kaya tumayo tayo lahat. Communion.
Kaya sa ating pong tatanggapin ang basbas at pagpala ng Panginoon. Kung papaano sinalita ng Panginoon ang bagay nito. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Kaya nga sa ganitong paraan, sinabi ng Panginoon na pagpalain ang kanyang anak. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila. At tayo tatanggap ng pagpapala tulad kay Abraham, na sa pagpapala ikaw ay kanyang pagpapalain, sa pagparami ikaw ay kanyang paramihin, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. At sino man ang sumumpa sa iyo ay susumpain din ng Diyos. Sinong magpala sa iyo ay pagpapalain din ng Diyos. Ito ang kanyang salita at ito'y mangyayari. At sa bawat kabataan na narito, ang salita ng Diyos, kayong mga bata, kayo'y lalaki, lalukas, bukos-bukos ng karunungan. At ang biyaya, pagpapala, pagkatakot sa Diyos, ay isa sa inyo sa lahat ng kalawanan ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bibigyan natin ang offering. Pagdalilan natin mga kalooban ng Diyos, gawin ng Diyos. We are nervous to most high God, possess our heaven and earth, deliver from all our enemies, and all to God, and very 603. For second offering, para po sa laban ng Tanawag Batangas. Come! Look what the Lord! This